Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Para sa mataimtim na pagdiriwang ng ating banal na misa, ay hinihikayat ang lahat na makinig at makiisa sa pagmimisa at i-off o ilagay sa silent mode ang mga telepono. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat nina, Happy Salon, Pres Bongbong Marcos, Teofilo Garciano Jr., Angina Sangalaan, Olvida and Cadot family, Troyo and Panahon family, Roxy Maricar Mendoza family, Nika and Rodel Capanas and family, Rowena Deseo and family, Marquez family, Mary Grace Santiago, Cheryl Capin and family, Ortiz and Polvida family, Chris Noga and family, Alice Roma and family, Jamela Oida and family, Steph Lawas and family, Annalyn Season and family, Eros family, Arlene and Philip Mendoza family, Santiago family, Angel and Roscoe and family, Raspado and Between family. Para sa kaarawan ni na Proxy Maricar Mendoza, Merlin Capañas, Erilyn Cruz, Maribeth Cruz. Para sa special na intensyon nina, Wilfred and Norma Terciano and family, Sage del Socorro, Maria Sheila Blancada, Alexander Nisperos Jr., Andres Molano Jr., Annalyn La Figuera, Christian Pulvida. Para sa agarang kagalingan nila, Maria Belinda Isla, Christine Dayan Sampana. Special intentions, healing and recovery of Shala Dusty, Geraldine Libo, Jake and Francel, good health of Proxy Maricar Mendoza, Cesar and Lucia and family, safe travel of Rowena Deseo and Marie Cris Ortega, good health of Josefina Santiago. Para sa mga kaluluwa nina Praxedes Almasin, Ruben Domingo Agustin Erlinda, Dominador Corazon Artemio, Luisa and Alipio Almasin, Jesus Hospicia Silvestre and Aracelis Aziz, Karina Alicia Tarayo, Rodolfo and Felicidad Magtira, Jeronimo and Flor de Lisa Ibadli, Siriaco and Celestina Magtira, Benedicto and Elina Ibadli, Lea Moraña and Vincent Pimentel, Esther and Simplicio Romero, Ernesto Romeo, Carlos Soriano Jr. and Sr., Alma Soriano, Kate Carlene Soriano, Concepcion Soriano, Ramon Soriano, Reynold Avisado, Gonzalo Cruz, Teresita Cruz, Kean Shelson, Esmeralda Cruz, Eugene Gotuato, Virginia Gotuato, Benjamin Gotuato, Gloria Rosas, Rios families, Eddie Gadud, Darrell and Isidro Oliva, Alodia and Rosalie Olvida, Artemio Alvaro, Ricardo and Reynaldo Orola, Raul Yumul, June Concepcion, Andres Peñaliar, Madrona Peñaliar, Theodora Peñaliar, Gregoria Cuba, Robert Santiago, Ricardo Santiago, John Ray Bacunay, Lito Alejandria Antonio Ortiz, Piña Raquinio, Fulgencio and Perpetua Abolizo, Inocencia Lopez, Carmen and Eduardo Sabarte, Gloria and Theodora Noga, John Andrew Licuan, Gil Casao, Cholo, Arturo, Rita, Rico, and Fez Sison, Kevin Molano, Mona Lisa Alvarez, Mary Rose Agustin, Angelito Agustin, Maria Cruz, Alexander Nisperos, Bernardo Ines Domingo, Lucy Ariel Dahlia, Marjo Jason Secreto, Jefferson Secreto, John Joseph Madri, Lazaro Charabe, Rogelio de los Santos, Esteban Oida, Justina Alvar, at para sa kaarawan ni Sherwin Perez.
Tayo ngayon ay nasa ika-14 sa karaniwang panahon. Magsitayo po ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luma akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang maswayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipin ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayon kay Zacarias, darating ang prinsipe ng kapayapaan sa Jerusalem. Matutupad ito sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bilang isang mapagpakumbabang hari. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagpakumba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karwahe sa Efraim, gayon din ang mga kabayong pangdigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mga mandirigma at paiirali ng pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila, mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko at ang aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya, araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat, magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magaling. Ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin ng mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito'y mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pinalaya tayo ni Jesus mula sa kasalanan at taglay natin ngayon ang kanyang espiritu na ating lakas para lumaban sa tukso at mabuhay tayo sa diwa ng Diyos. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo,
Ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat, papuri sa Diyos Ama, pagkat itinayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kalooban katulad ng masabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo sa kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamato at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo pong lahat. Kapayapaan at lahat ng kabutihan ay mapasa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo. May mag-asawa na yung misis ay napansin niya ang kanyang asawa na para bang may sakit o may nararamdaman. At para bang matamlay ang kanyang asawa. Kaya nilapitan niya ito at tinanong, bakit ka matamlay? Kaya sabi ng asawa, na para bang may nararamdaman siya sa kanyang kalooban. Kaya sabi ng kanyang misis, pumunta tayo sa doktor upang magpa-check up ka. At nung nasa ospital na sila or sa doktor, at ginawang check up, tanong agad ng misis, "Dok, kumusta ang aking asawa? Ano ang kanyang sakit? Bakit siya ganito? Ano nararamdaman?" Kaya sabi ng doktor, "Sandali lang po, misis, at i-explain ko sa inyo ang nararamdaman ng inyong mister." Kaya ang kailangan ng iyong mister ay rest and peace. Hindi rest in peace, kundi rest and peace, kapahingahan at katahimikan. Kaya sabi nung misis, "Meron bang ibibigay na gamot para sa aking mister?" Nagsulat lang ang doktor sa kanyang note, sa kanyang reseta, at ibinigay niya ito sa misis. At sabi ng misis,
Dok, kailan ba ito dapat inumin ng aking mister? Or tinanong niya una, ano ba ang gamot na ito? At sabi nung doktor, yan ay sleeping pills. Ang sunod na tanong, kailan niya ito dapat inumin? Sabi nung doktor, ay misis, hindi po yan para sa iyong mister. Yan ay para sa iyo. Tapos ang kwento. Mga kapatid, sa araw-araw natin na buhay, ay malimit or madalas tayo nakakaramdam ng pagod sa ating buhay. Hindi lamang pagod sa mga trabaho. Alam natin yun, na sa araw-araw, lalo na kung naglalakad ka lang papuntang trabaho, sobrang init dito, nakakapagod talaga. Lalo na ako, ang simbahan namin sa Amadi, ang bahay namin, kailangan kong maglakad ng 5 minutes at kasalubong ko dahil wala akong sasakyan, dahil wala akong lisensya dito, ay kailangan mong kasalubungin ang napakainit na hangin, na para ba akong nasa oven na habang naglalakad or nakaharap sa akin ang exhaust fan. Na sabi ko parang papayat yata ako dito. Kaya nga, lahat araw-araw ay nakakaramdam tayo ng pagod, Pero hindi lamang sa ating trabaho, kundi sa iniisip natin araw-araw at gayon din sa mga problemang ating kinakaharap araw-araw. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kapag napapagod kayo, lumapit lamang kayo sa akin. At makikisabay kayo sa akin at ako ay bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Idadalhin nyo ang aking pamato at ito ay at ako ay makikilakbay sa inyo. Kaya nga kung titingnan natin ito sa ating buhay, iba tayo ay marami tayong iniisip. Iniisip natin, ano ba yung ano ba ang breakfast natin ngayon? Tapos maya-maya, tatapos na ng breakfast, isipin naman natin, ano kaya, may merienda pa kaya kami mamaya? Or pagkatapos naman ng merienda, anong lulutuin ko ng lunch? Pagka nagla-lunch pa lang, iniisip na kagad, ano bang lulutuin ko for dinner? Napapagod din tayo sa kaiisip. Kaya minsan nagme-message sa akin yung cook namin, Father, anong gusto mong kainin? Pag ikaw nang bahala, gaganon ako. Meron din tayong iniisip na pamilya din natin sa Pilipinas, kumusta na kaya sila? Ang taas ng bilihin, ang taas ng bill, umaabot ng ilang thousand ang mga bills. At nakadepende sila sa atin, sa mga padala natin. Kaya nga, sa ating iniisip, lalo na marami pa ang nawawala ng trabaho. Kaya iniisip natin, ano na naman kaya ang ipapadala ko? Saan na naman ako maghahanap? Kaya minsan napapagod tayo sa iniisip natin araw-araw. Kaya ang iba, ang nangyayari sa iba na malayo ang kanilang kalooban sa Diyos, ay anong ginagawa nila? Tinatapos nila ang kanilang buhay. At gayon din, ang iba naman ay para bang gagawa ng pagkakasala para lamang makamit nila ang kanilang gusto. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa atin na lumapit lamang kayo sa akin at kayo ay magkakaroon ng magaan na problema. Hindi naman niya sinabi na kapag lumapit kayo sa akin, mawawala ang inyong problema. Parang magic yan na mawawala agad. Kaya minsan, ang iba nagre-reklamo. Sinasabing, akala ko pa, Lord, pag lumapit ako sa iyo, mawala ang problema. Pero sabi ng ating Panginoon, kapag lumapit kayo sa akin, tutulungan ko kayo na iaangat, magiging magaan ang inyong problema. Dahil ang binibigay ng Diyos sa atin ay kapayapaan ng ating puso at isip. Kaya nga sa unang pagbasa na pinakita sa atin, sa pamamagitan ng kay propeta, ng isang propeta na sinasabi niya, magalak kayo mga taga Jerusalem, magalak kayo mga taga Zion. Dahil nga sa panahong ito ay nasakop na ng ang mga lugar na ito ng mga Ehipto at gayon din ng mga Griego. Kaya nga ang nararamdaman ng mga tao ay galit, lungkot at gayon din ng kanilang problema sa kanilang buhay. Kaya nga sa kanilang pagharap sa mga problemang ito, para bang iniisip nila wala na ang Diyos. Pero sabi ni propeta Zechariah na sinasabi niya sa atin na magdarating ang isang hari na magliligtas sa inyo. Kapag tayo ay nasabihan ng ganito, halimbawa may mga problema tayo at sasabihin may darating na tulong para sa inyo.
No, tayo ay para bang gumagaan ang ating pakiramdam. No, na para bang iniisip natin na may magliligtas sa atin. At ito yung magbibigay pag-asa sa atin upang ituloy natin ang ating mga buhay. Kaya nga, pinapakita sa atin, no, sa unang pagbasa, ang darating na hari ay magbibigay sa atin ng kapayapaan at hindi gyera ang kanyang ibibigay. No? Dahil nga, isang hari na nakasakay sa isang asno, no, na nagpapakita sa atin na kapag asno, di ba, mabagal maglakad. At gayon din, nagpapakumbaba at may pag-ibig ang gagamit nito. Pero kung kabayo ang dala, ibig sabihin nito, ready for war, or kaya naman isang hari na mataas ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili, na para ba yung pride ang pinapakita. No, kaya nga sa ating sa unang pagbasa, no, kailan ba ito natupad ang pangako ng Diyos na dumating na kaligtasan sa sangkatauhan? Ito ay dumating nung na pinapaalala sa atin pag tayo ay nagse-celebrate ng Palm Sunday, kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay nakasakay sa isang asno na pumasok sa bayan ng Jerusalem. Kaya nga pinapakita sa atin, no, na hindi nakakalimot ang Diyos. Kung tayo lamang ay binubigay natin ang ating puso sa Diyos, ibinibigay din niya, no, sa atin ang ating pangangailangan. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Dahil lamang tayo ay nagkasala o kaya tumalikod sa Diyos, nakalimot sa Diyos, hindi tayo tinatalikuran ng Diyos. Ngunit tayo ay patuloy na inaayan-anyayahan ng Diyos na bumalik sa Kanya. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa, no, sinabi dito, kung ang isip lamang natin, no, dahil ay hindi na sa makamundong bagay na ito, no, kung tayo ay ibinibigay na natin ang ating sarili dahil tayo ay binyagan, dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ay binibigay na natin ang ating puso sa maka-Diyos o sa maka-espiritual na bagay, ay tayo ay maliligtas. No, magkakaroon tayo ng panibagong buhay. At gayon din, magkakaroon din tayo ng kapayapaan sa ating puso at isip. Dahil kung ang ating mga isip at puso ay nasa makamundong bagay pa rin, wala tayong kapahingahan sa ating buhay. No, kaya nga kung titingnan din natin, halimbawa, no, kapag may bagong gadget na lumabas, diba, parang gusto natin magkaroon. No? At halimbawa nakita natin ang ating kasama merong iPhone, ano bang latest? Ang latest? Oh, may nakakaalam, no? Meron na yata dito may iPhone 17. No? Pero meron pa rin mga tao, no, kapag makita nila ang kapitbahay, may iPhone 17, so iba niya, kailangan meron din akong iPhone 18. No? Kaya nakabook na agad para lamang mas mataas ako sa kanya. No, gayon din sa ating, no, sa mga opisina, kailangan makuha ko yung posisyon ng pagiging presidente para lamang, no, sumunod sa akin ang mga lahat ng taong ito. Kaya nga tayo, no, kapag tayo ay nasa isip pa rin ng mga bagay na ganito, ng mga makamundong bagay, wala tayong kapahingahan. Dahil makikipagkompetensya tayo, makikipagmataasan tayo, makikipag-away tayo para lamang makamit natin ang bagay na ito. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, no, sa kanyang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Panginoong Diyos, no, salamat at hindi mo ito ipinakita sa mga marurunong, kundi sa mga taong may puso na tulad ng isang bata. Dahil kapag tayo ay tulad ng isang bata, nagtitiwala tayo sa ating Ama, sa ating mga magulang. Kaya ang isang bata, no, ang sinasabi ng ating Panginoon, ay kung tayo ay magiging katulad ng isang bata, nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito ang pinapakita at pinapaalala ng Diyos sa atin, no, ngayong linggong ito. Ang tayo ay sa araw-araw natin, no, marami tayong pagsubok na hinaharap. Pero andiyan ang Diyos na nakaabang sa atin, naghihintay sa atin, na buksan lamang natin ang ating mga puso sa Kanya upang Siya ay makapasok sa ating buhay at magkakaroon tayo ng kapayapaan at katahimikan sa ating buhay na Siyang magagamit natin upang harapin ang lahat ng mga pagsubok na ating hinaharap araw-araw upang hindi tayo mapagod agad sa pagdadala natin, no, sa ating pagharap sa mga buhay natin sa araw-araw. At gayon din sinabi ng Panginoon sa atin, matuto kayo sa akin.
No, dahil nga inuutusan din tayo. Hindi lamang tayo para tumanggap ng grasya ng Diyos, pero inuutusan din tayo ng Diyos na dalhin ang mabuting balita na ito, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapahingahan sa mga taong nasa malalim na problema, nasa kadiliman ang kanilang pag-iisip upang makita pa rin nila ang Diyos sa pamamagitan ninyo. Naway patuloy tayo na magtiwala sa Diyos at patuloy tayo na gabayan ng Diyos sa ating paglalakbay sa mundong ito. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya yalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasal ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibig. Nalaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang panilito at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ininahayag sa atin ng Panginoong Hesus na mahabagin at paawain ang Diyos Ama. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupil at hayagang pagkitil ng buhay ng tao at sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Misal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at patuloy silang protektahan ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayan ng Kristiyano upang buong sigasig itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kapatid naming nakararanas ng paghihirap ay makatamasa ng kapanatagan sa ipinagdiriwang naming Eukaristiya ngayon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahati dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Hanguin mo kami sa
di galing at di pagkakaunawaan, at punuin mo nawa kami ng pananampalataya at katatagan ng loob sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipad sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwalaan mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuring sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo ika-14 naming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagumpili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inagiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong langit lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap naming ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paris announcement. On the occasion of the 35th anniversary of the priestly ordination of Bishop Aldo, a solemn pontifical mass will be celebrated on Thursday, 9th July at 6:15 p.m. All parishioners are warmly invited. All activities on this day stands cancelled. Being a jubilee year of the Co-Cathedral's 65 years of consecration, a special wedding anniversary mass will be celebrated on Monday, 13th July at 6:30 p.m. for couples who celebrated their anniversary from January to July this year.
We invite all anniversary couples to participate and register at the parish office on or before Friday, July 10th. Commemorative certificates will be presented to all registered couples, followed by a short fellowship after the Mass in the Holy Family Hall for all registered couples only. The Filipino Catechism enrollment will be on August 21 and 28 only, from 12 noon to 2 p.m. Please bring a copy of baptismal certificate for new students. Strictly, no late enrollment will be accepted. Ang El Shaddai PPFI Kuwait Chapter ay inaanyayahan ang lahat sa kanilang ginaganap na Life in the Spirit Seminar tuwing Biyernes sa ganap na ika-1 ng hapon sa Holy Family Hall. Gayon din ang Filipino Catholics in Kuwait, FCCK, ay nag-aanyaya rin sa kanilang Life in the Spirit Seminar na gaganapin tuwing 4:30 p.m. na magsisimula ngayon July 31 hanggang September 18, 2026. Para sa mga detalye, pakitignan po ang ating screen. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyoko kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, basbason mo ng iyong kabanalan ang iyong sambayanan upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kay taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you po. Sis, thank you sis. Ate G. Okay na?